Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Tunay pong hindi ko maramdaman ang lamig at ako'y parang nababanasan. Ngayon nga pong gabi ay ang iyong pong abang lingkod ang mangunguna sa pagbabahagi ng mensahe na naisipadati sa atin ng ating mahal na Panginoon. Noon pong unang mensahe ng ating manggagawa, ang kanya pong bida sa kanyang mensahe ay si Moises. At ang padalawa po naman ay ating kapatid na Job. At ang bida naman po nun sa kanyang mensahe ay si David. Ngayon naman pong gabi, ang nais ko pong bigyan ng bida sa aking mensahe ay si Rahab. Bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Aming banal na Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Purihin ka, dakilang Diyos, sa paggabay at patnubay mo sa iyong mga anak. Sa pagdadala mo, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Sa sandali ito po, Panginoon, ito ay hinihiling ko na lukuban mo ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa sa amin. Lalong higit, Panginoon, ang iyong abang lingkod na ginamit mo upang ipahatid ang mensahe sa gabing ito. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong batayan ng talata nga po ay buhat sa aklat ni Josue. Ang aklat ni Josue ay nasa ika-6 na aklat ng Lumang Tipan. Nagmula ang librong ito sa pangalan ni Josue, ang humalili kay Moises bilang pinuno ng mga Israelita. Ito rin ay ang kwento ng pananakop ng mga Israelita sa Kanaan, ang lupaing pangako. At bilang paghahanda sa pananakop ay naitala ang pagpunta ng Tiktik kay Rahab. Ang kasaysayan po ni Rahab ay natala hindi lamang sa Lumang Tipan, kundi maging sa Ebanghelyo sa talaan ng lipi ni David na pinagmulan ng lahi ni Jesus. Maging sa Hebreo ay binigyan ng pagpapahalaga ang naging pananampalataya ni Rahab at ang kanyang pagiging masunurin at matapat. Ngunit, sino po ba si Rahab? Si Rahab ay isang babaeng nagbibili ng aliw o prostitute. Siya ay hindi nagmula sa lipi ng Israel. Sa lipunan ng mga Kananita, maaaring kagalang-galang ang trabaho ni Rahab. Ngunit, bagamat tanggap sa kultura ni Rahab ang prostitusyon, maaaring binabagabag din siya ng kanyang budhi. Maaaring ikinihihiya rin niya ang paraan ng kanyang hanap pamumuhay. Marahil gaya ng marami sa ngayon na nasa ganitong kalagayan, nadarama niya na wala na siyang mapapagpipili ang trabaho na maaaring makasuporta sa kaniyang pamilya. Tiyak na inaasam din ni Rahab ang mas maayos na buhay, sapagkat ang kanyang lupain ay puno ng karahasan at imoralidad. Siguro nga po sa panahon ngayon na malalaman natin ng trabaho ng isang babae o ng isa nating kakilala ay ganito. Marahil tayo po ay mandidiri. Marahil ay huhusgahan natin sila sa uri ng kanilang hanap buhay. Ngunit sa kwento nga po sa aklat ng Jericho, si Rahab po ay may isang malaking ginampanan. Ang ganitong kalagayan ay mahirap paniwalaan. Ngunit kung tayo tumatalima at maglilingkod para sa pagliligtas ng sambahayan, ay nangangahulugan ng ating pagiging matuwid. O di kaya, may ituturing itong kabanalan. Ang kanyang naging matapat na pagtalima sa kasunduan sa mga tiktik at pananalig sa Diyos ng Israel
ay nagbigay daan upang ang kanyang sambayan ay maligtas. Sa pagtatagumpay na ginawa ni Yahweh para sa bayang Israel. Ang naging pananampalataya ni Rahab ay naghatid upang maitatag ang isang bahayang tumatalimat, naglilingkod kay Yahweh. At dahilan sa naging kalugod-lugod si Rahab sa Diyos, pati kanyang sambahayan, naging bahagi siya ng pangako ng Diyos sa pagliligtas na gagawin sa buong sangnilikha. Siya ang pinuno ni Haring David at ni Jesus. Binanggit din ang kanyang pangalan sa panulat ni Santiago bilang halimbawa ng pagliligtas sa pananampalataya at binigyang parangal sa Hebreo. Dahilan nga sa pangitain ni Rahab, ay nasakop ng Israel ang Kanaan at naitayo ang isang tunay na matatag at dalisay na bansa. Tunay po na napakabigat at napakadelikado ang ginawang pagprotekta ni Rahab sa mga tiktik. Ito'y katumbas ng kanyang buhay, sapagkat kung ito'y nabatid ng mga sundalo at hari ng Kanaan, dahil sa pagtataksil sa bayan, ang kabayaran nito'y buhay. Hindi ito naging alintana ni Rahab, dahil may pangitain at may paniniwala sa Diyos ng Israel, bagamat siya'y hindi nagmula sa lipi ng Israel. Nakilala at naniwala si Rahab mula sa mga balita na ang bayang Israel ay nagtatagumpay sa lahat ng pakikipagdigma kasama ang kanilang Diyos. Ginawa ni Rahab at ng buong sambahayan ang pagtalima sa utos ng mga tiktik upang sa panahon ng digmaan at pananakop ng Israel, sila'y maligtas. Ang pagiging biktima ng prostitusyon o human trafficking ay nagaganap sa panahon pa sa kasaysayan ng matandang tipan, at si Rahab ay may tuturing na biktima na kababaihan sa kanyang panahon. Subalit hindi naging hadlang ito upang siya'y magpagamit sa Panginoon sa pagkilos para sa bayang Israel. Ang kasaysayan nga po ni Rahab ay nagluwal ng isang kaganapan. Kaganapan ng pagbabago sa bayang Israel at maging sa kanyang buong sambahayan. Naging bahagi para sa kaganapan ng pagliligtas sa buong sangnilikha sa pamamagitan ni Jesus, kung saan hindi maihiwalay ang naging buhay sa kasaysayan ni Rahab ng bahagi ng family tree ni Jesus. Sa paglalapat natin sa ating buhay, sa ating kapanahunan, tayo po ba'y isang pangrinawang mamamayan na ang pagtingin natin sa sarili ay maliit lamang sa lipunan at walang kakayahan? Ito po ang karamihang nagiging dahilan sa bawat isa sa atin sa pagtanggi, sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Ngunit alalahanin po natin na si Rahab, bilang siya sa paningin ay napakaruming babae, siya ay may malaking ginampanan sa bayan ng Israel. Tayo po ba ay isang mahirap lamang at dukha sa kayamanan? Dukha mo man tayo sa kayamanan, meron po naman tayong talento na maaari nating ibahagi sa ating iglesia upang patuloy nating magamit sa paglago ng salita ng ating Panginoon. Wala na pong puwang ang karukhaan at kahirapan upang hindi tayo maging instrumento ng pagbabago ng buhay. Ang bawat isa ay may magagawang ambag para sa pagbabago ng sangnilikha, hindi lamang sa pamamagitan ng yaman, kundi sa mga paninindigan, pamamahayag at pagkilos. Kung paano ginamit ni Rahab
ang kung anong meron siya para sa pagliligtas sa bayan ng Israel upang magkaroon ng kaganapan ng lahat. Tayo rin po, gamitin natin ang anumang ating kakayanan para makatulong sa ating kapwa sa pagbabago ng ating bayan. Sa kasaysayan ng Jericho, naganap ang kaligtasan at katiyakan ng buhay ng sambayanan ni Rahab. At ito'y sa pamamagitan ng pagkilos at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag. Sa pamamagitan ng 7 saserdote, 7 tambuli, at 7 araw at 7 ikot sa lungsod, nagkaroon ng kaganapan ang pangako ng Diyos na ipagkakaloob sa Israel ang lupang pangako. Ang 7 bilang ay nagpapaalaala ng pagtatagumpay ng kaganapan na pagkilos ng Panginoon. Pagkilos ng Diyos para sa pagbabago ng buhay ng kanyang bayang Israel. Si Jesus po ay naglalarawan sa atin ng kaganapan ng pagbabago sa sangnilikha. Paano tayo magiging kabahagi at daluyan ng pagbabago ng buhay sa sangnilikha? Sa ating lipunan na puno pa rin ng kadukhaan at laganap ang prostitusyon at maging ang human trafficking. Paano tayo makikibahagi at daluyan ng pagbabago? Baguhin natin ang dati nating karuwagan at kawalan ng pakikialam sa nagaganap sa ating lipunan na humihingi ng pagbabago. Maging bukas po tayo sa pakikisangkot at pagtulong sa ating kapwa. Huwag nating ipalagay ng ating sarili ay hiwalay sa kabuuan ng buhay lipunan. Makibahagi po tayo at kumilos sa mga kakayanan at talento na mayroon tayo. Tulad ng bida sa ating kasaysayan ngayong gabi, siya'y kumilos upang itago ang mga tiktik at naging kabahagi siya upang may sagawa ang kalooban ng Diyos na gagawing pagbabago sa Jericho, katuparan ng pangako para sa bayang Israel. Makikiisa po tayo upang labanan ang human trafficking. Sa ating bansa, nakalimitang nabibiktima ay ang mga bata, mga kabataang babae na naghahangad ng ikabubuhay mula sa kahirapang nararanasan at isulong ang pagbabago sa ating bayan patungo sa isang bansang mapayapa, makabanag ng pag-asa at pagunlad. Patuloy po tayong maging daluyan ng buhay na kaloob ng Diyos at hangarin ni Jesucristo na isang lipunang nagmamahal, mapayapa at magandang kinabukasan. Sa panahon po ng nalalapit na Kapaskuhan, 6 na tulog na lang po at Pasko na naman. Tayo ay gumawa para sa kaganapan ng buhay, kapayapaan na hangad ni Jesucristo bilang misyon at kanyang ministeryo, maging kabahagi ang bawat isa sa pagtataguyod nito upang madama ang pag-asa at ang kaganapan nito sa ating buhay at pamayanan. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong anak na ginamit mong kasangkapan upang ito man, Panginoon, ay maging mabuting huwaran sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami bilang isang iyong mga anak ay may malaking ambag na magagawa para sa patuloy na pagbabago at kaayusan para pagkakaroon ng payapang pamayanan at matiwasay na pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.